Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng Panginoon upang sama-samang mag-alay, magpasalamat at maghanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kasama ng ating mahal na ina
ang Birheng Maria. Buksan natin ang ating mga puso. Mapuspos tayo ng pasasalamat at pagtitiwala. Manatili tayo sa biyaya ng Diyos upang ang pagpapala ni Jesus Nazareno ay manahan at maghari sa atin. Sinisimulan natin ang mga simbang gabi, ang 9 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagsilang ni Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, magpakumbaba tayo. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Tayo pong lahat, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at lagi matuwid ang iyong gagawin, ang pagligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahayag sa iyong paningin. Mapalat ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nagkapagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na mag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalaing kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat,
ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng Poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin, iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang simula ng mabitang balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasihan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang
ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa simbang gabi dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang araw ng nobenaryo para sa Kapaskuhan ng pagsilang ng Panginoon. Unang araw ng ating pagtitipon ng simbang gabi. Kaya nga't bilang isang pamilya, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kita ninyo naman ang kanyang gayak, ang kanyang suot, handang-handa na. Kung kayo'y handa na sa simbang gabi at Pasko, gayon din ang ating mahal na Senyor. Kaya batiin nyo nga rin ang katabi nyo ng good morning. At sabihin mo sa kanya, maging masaya nawa ang Pasko mo. At sabihin mo rin sa kanya, kumpletuhin mo ang simbang gabi. Ang nagsasabing bubuin nila, kukumpletuhin nila ang simbang gabi, iparinig nga natin sa mahal na Senyor ang ating palakpak. Ayan, nakikita kayo sa screen, ha? Yung mga pumalakpak. Kaya aabangan namin kayo sa mga darating pang 8 araw. Isa pa lang, 8 araw pa ang bubunuin natin. At sabi nga tuwing simbang gabi ay dito rin nagbabalik ang mga matagal nang hindi nagsisimba. No? Kaya sa mga bagong balik uli, no? Parang mga balikbayan yan, meron ding mga balik simbahan pag simbang gabi. Diba? Pag Pasko may mga umuwi, balikbayan, meron ding mga balik simbahan. Kaya sa mga balik simbahan, welcome back. No? Matagal na rin yata kayong hindi nakabalik sa simbahan. Pagkatapos ng simbang gabi, sa mahal na araw na uli babalik. No? Wag naman. Sana hindi lang simbang gabi at mahal na araw. At sa iba, ang susunod na balik, sa libing na nila, dadaling sa simbahan. Simbang gabi. Sa atin sa Pilipinas, ito'y natatanging tradisyon. Galing ito, dala ng mga misyonero sa atin. Ngunit ngayon, ito'y nananatiling buhay na lamang, katangi-tangi sa Pilipinas. At tayo mga Pilipino, hindi pa makontento, hindi lang ang nakagawian natin sa madaling araw katulad ngayon, ngunit kagabi ay sinimulan na rin sa maraming simbahan dahil nga ito ay pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ngunit, bakit nga ba may simbang gabi? Bakit natin to ginagawa? Magandang balikan din natin, ano ba ang dahilan? Baka kasi sa pagdaan ng panahon ay nagkaroon na tayo ng mga kanya-kanyang pangunawa. Kaya siguro iba sa atin, kaya nagsisimbang gabi kasi sabi kasi pag simbang gabi, pag kinumpleto mo yan, yung hinihingi mo, ibibigay sa'yo. Kaya iba ganado sa simbang gabi kasi akala nila,
yan. Pag diyang ka humiling at 9 na araw, walang paltos, tiyak yun, ibibigay sa'yo. Iba sa atin, maganda magsimbang gabi, masaya magsimbang gabi, lalo na kapag may kasama ka. Kaya nga sabi nila, ang simbang gabi, minsan nagiging simbang tabi. Naghahanap ka ng makakatabi, baka yan na ang sagot sa dasal mo na matagal mong hinihiling. Kaya yung iba talaga, ang porma-porma pag simbang gabi. Pusturang-pustura. Baka dyan ko na matagpuan. Simbang ligaw, simbang porma. Yung ba talaga ang dahilan ng simbang gabi? Masaya eh. Ibang klase, gigising ka ng maagang maaga. May adventure. Gustong-gusto ng mga kabataan yan. May adventure. May challenge. Pero bakit nga ba talaga tayo may simbang gabi? Mahalagang balikan. Kaya nga sa nalalapit na kapistahan, yan ang paanyaya sa atin ngayon. Para ipagdiwang natin rin ng Nazareno 2024, ang ating trastasyon, balikan natin ang nakaraan. Huwag lang natin sabihin, ano ba yung dating gawi, kundi ano ba talaga yung unang gawi. Kaya nais ko rin kunin ang pagkakataon na ito sa darating na Enero 9. Balikan natin, ano ba talaga yung unang ginagawa. Kaya't ang tema natin sa Nazareno 2024, ibig po naming makita si Jesus. Ulitin nga natin, ibig po naming makita si Jesus. 1:12-21. At hindi po ba yan din ang hiyaw ng maraming tao? Kaya nga, nakita nyo, ang ganda ng ating altar, tumitingkad si Jesus Nazareno. Sapagkat gusto natin, malayo pa lang kayo, nasa Plaza Miranda pa lang kayo, nandiyan pa lang kayo sa pintuan, kitang-kita na natin siya. Sapagkat makita lang natin siya, nakakagaan na ng loob. Kaya nga sa darating na prosesyon, yun ang pakiusap natin sa mga ihos, pakiusap natin sa lahat ng mga deboto, sa lahat ng mga dadalo, ipakita natin si Jesus. Dahil ito ang dahilan ng debosyon sa Jesus Nazareno mula pa nang dinala siya dito sa Quiapo. Nung 18 siglo, nung unang panahon, hindi lang nitong year 2000, 1990, 1980, 1970, bumalik tayo sa talagang unang panahon. Dahil yun ang dahilan. Yung unang prosesyon. Sa mga magtatanong, binago ba ang prosesyon? Hindi ho natin binabago. Kasi yun naman talagang orihinal na prosesyon. Na ang nangingibabaw, ang lumilitaw, ang kitang-kita, walang iba na nandun sa taas, si Jesus Nazareno lang. Kaya ngayon pa lang nakikiusap ako, walang dadamba, walang sasampa. Hayaan natin siya para kahit yung hindi makalapit, lalo na mga kababaihan, ang mga matatanda, ang mga bata, kahit nasa gilid lang sila ng kalsada, kitang-kita nila, kitang-kita natin si Jesus Nazareno. Di ba yun ang gusto natin? Hindi lang yung ulo niya ang makita natin. Ayaw na nating masira yung damit niya. Kita po nyo, bagong-bago. Nakapamasko na siya. Kayo ba, suot nyo na yung pamasko nyo? Gusto ba niyang masira pa yung damit niya? Gusto ba natin magkalusog-lasog yung buhok niya? Gusto ba natin matanggal yung potensya na lang? Yung koronang tinik, nasa mata na niya. Yung kamay niya halos konti mababali na. Ayaw natin nun, di ba? Gusto natin igalang siya, parangalan siya. Kaya balikan natin yung sinauna. Napalayo na ako, simbang gabi ang pinag-uusapan natin, no? Pero nakita niyo yung kahalagahan, balikan natin yung orihinal. At ang simbang gabi, ano bang orihinal na dahilan ng simbang gabi?
Para ba sa mga may hinihiling ito? Para ba ito parang challenge factor? Hindi. Nang sinimula ng simbang gabi, ito ay para sa pasasalamat at pananatili ng pananampalataya. Yun ang dahilan. Kaya nung hiniling ng mga obispo ng Pilipinas sa Santo Papa, payagan tayo. Kaya nagugula sa ibang bansa, nakaputi. Hindi pa Pasko, Adbyento pa, pero sa atin sa Pilipinas, parang Pasko na. Kumanta na tayo ng papuri sa Diyos. Pero bakit? Para sa pagpapasalamat at pananatili ng pananampalataya. Yun ang dahilan kaya tayo nagsisimbang gabi, magpasalamat. At managdasal tayo, manatili ang pananampalatayang Kristyanismo sa ating bansa. Kaya nga sabi, pag may nagsisimbang gabi pa rin, may pag-asa pa ang simbahan. Dahil ibig sabihin nito, lumalago at nananatili pa rin ang pananampalataya natin. Sa oras na wala nang nagsisimbang gabi, sa oras na hindi na puno ang mga simbahan pagsimbang gabi, kabahan na tayo. Ibig sabihin nun, baka nauubos na, nawawala na ang pananampalataya. Yan daw siguro ang magiging sukatan. Sa Europa po, sa Amerika, wala nang laman ng mga simbahan. Kaunti na lang mga deboto. Kaya tuntua yung mga parit obispo doon. Ang mga Pilipino na lang ang pumupuno sa mga simbahan nila. Kaya takang-taka sila. Sabi nila, bakit kayo? Alas 9 ng umaga, alas 10 ng umaga ang misa, walang nagpupunta. Pag alas 4 ng umaga ang misa, nagpupunta kayo. Kakaiba kayong mga Pilipino. Gusto pa nilang matulog. Ang gusto natin, maagang-maaga magmisa. Binibigyan tayo ng oras sa hapon, sa umaga. Konti nagsisimba. Bakit pag madaling araw, doon may nagsisimba? Pagpapasalamat at pananatili ng pananampalataya. Ngunit mga kapatid, tayo din ay hinahamon magpasalamat, manatili, lalo na sa panahon ng kadiliman. Kaya napansin po ninyo, kahit kagabi nagumpisa ang nobenaryo, ngayong umaga, sinisimula natin to ng madilim. Sinisimula natin ng madilim. Mapasimbang gabi man ito, o Misa de Aguinaldo, ang misa'y ginagawa sa kadiliman. Bakit? Upang ipaalala sa atin ang pasasalamat at pananatili ay higit at dapat na ipakita at ialay kay Jesus Nazareno sa panahon ng kadiliman. Madali magpasalamat pag maliwanag ang lahat, di po ba? Madaling magpasalamat pag masaya ang lahat. Pag natanggap mo yung Christmas bonus mo, pag ikaw ang nanalo sa raffle, pag may bago ang damit, pag naka-aginaldo ka, madaling magpasalamat. Pero mas dalisay ang pasasalamat kapag ginagawa mo ito kahit madilim. Kaya pala ang simbang gabi, ginagawa natin pag madilim. Dahil ang tunay na pasasalamat, mas inaalay kahit madilim. Kahit may pagsubok. Kahit parang may lungkot sa buhay. Alam niyo po, bumababa ako dyan pagkatapos ng misa at marami ang lumalapit, Father, blessan niyo ako, birthday ko. Nagugulat nga ako, iba, galing pang Batangas, Bicol, birthday po. Dito ko pa kayo nagsimba sa Quiapo. Anniversary po namin. Nakapasa po ako sa board. Nung isang araw po, may dalawang matandang mag-asawang lumapit sa akin.
Matapos ko pong lapitan yung ibang mga taong nakangiti, birthday ko po, anniversary po namin. Paglapit nila, akala ko, nakangiti sila. Father, bless po. Tinanong ko agad, anniversary niyo po? Ano yung sabi niya sa akin? Hindi po. 40 days po nung anak namin. 42 years old po siya. Inatake sa puso. Pero i-bless niyo po kami, Father. Nagpapasalamat kami sa mahal na Senyor na kahit papaano ibinigay siya sa amin. Nahiya po ako kasi nung una nakangiti pa ako. Kasi nga akala ko masayang okasyon ang dahilan ng pagpapasalamat nila. Pero damang-dama ko sa kanila, walang pinagkaiba yung ngiti nila doon sa ngiti ng mga may birthday. Alam niyo yun, kung gaano kasakit sa isang magulang ang mawala ng anak. Pero bumalik sila rito at nagpapasalamat. Kahit madilim, nagpapasalamat. Yun ang simbang gabi. Pero mga kapatid, kahit tayo'y nagsisimbang gabi sa gitna ng kadiliman, mamaya paglabas ninyo, pumutok na ang araw. Mukhang liwayway na. Sapagkat pinapaalala din sa atin, may kadiliman sa buhay. Siguro nga ngayon, kaya ka napasimbang gabi, may dinadaanan kang pagsubok. May pasang kang krus, katulad ni Jesus Nazareno. Marami kang mga tanong at agam-agam sa buhay para bagang dumadaan ka sa kadiliman. Ngunit tandaan mo, katulad ng simbang gabi, hindi lahat nagtatapos sa dilim. Ang tunay na simbang gabi, nagtatapos sa liwanag. Ang tunay na deboto, ang tunay na mananampalataya, hindi mananatili sa dilim, bagkus hahantong sa liwanag. Amen? Ang naghihintay at naniniwala na masasaksihan nila ang liwanag, pagpapala at biyaya ni Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Nung isang beses, nagbigay ako ng pagsusulit. Paano niyo raw malalaman sino ang bata at matanda? Pag sinabi mo sa katabi mo, malapit na ang Pasko. Sabihin mo nga sa katabi mo, malapit na ang Pasko. Pag nakasimangot yan, matanda na yan. Dahil ang mga matatanda, pag lumalapit na ang Pasko, naaaburido na, naiinis na, nai-stress na. Kasi ang iniisip nila, ang dami ko pang gagawin, ang daming mamamasko, ang dami pang mga hindi ko nagagawa. Pero kung yung katabi mo kanina, nung sinabi mong malapit na ang Pasko, nagniningning ang mata, ngiting-ngiti, yan ang bata. Dahil sabik na, makakapamasko na, makatatanggap na ng maraming regalo, makadadalo na sa mga maraming kasiyahan. Kaya inip na siya. Gustong-gusto niyang magpasko. Kaya sino ba ang bata? Sino ba ang matanda? Meron pa akong isang dagdag na pagsusulit para malaman mo sino ang bata at matanda. Naalala niyo nung bata tayo? Pag dinala ka sa dilim, anong pakiramdam mo? Takot na takot ka, di po ba? Pag nasa dilim ka, nanay ko. Pag binuksan yung ilaw, pumapalakpak ang bata. Pag sumindi ang ilaw, di po ba? Ang matanda, kung ang bata, takot sa dilim, masaya, pag sumindi ang ilaw, ang mga matatanda, gusto sa dilim. Maraming nagagawa sa dilim para hindi nakikita. Kaya yung iba kanina, pinipili, saan ba madilim? Alam niyo na yan kung anong ginagawa niyo sa dilim.
Kaya pag sumindi ang ilaw, nakatakip ang mukha, natatakot sa liwanag, nabibisto sa liwanag. Ang bata, natutuwa pag sumindi ang ilaw. Ang matatanda, natakot pag sumindi na ang ilaw. Sino ang bata? Sino ang matanda? At ang tunay na Kristiyano, hindi natatapos sa dilim. Pinananabikan ang pagsindi ng liwanag sapagkat matapos ng simbang gabi, ang masasaksihan natin, ang ipagdiriwang natin, walang iba kung hindi ang liwanag sa lahat ng mga liwanag, ang ating mahal na pong Hesus Nazareno. Kaya't sa simbang gabing ito, magpasalamat tayo kahit madilim. Manatili tayo kahit madilim, sapagkat matatapos din ang lahat. Darating ang liwanag, ang ating mahal na pong Hesus Nazareno. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, humiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Ang ating tugon, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan. Sina Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko sa kanilang pagtulad sa salita at gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming nagtitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin ang kapayapaan sa aming tuwina. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang buong kalooban at diwa kaming magalak habang kami umaantabay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakain sa iyong dambana ay pabanilinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinayag ng lahat ng propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Hindi naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at pag-ibig natin, tawagin ng ating Ama sa langit. Iniiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
magsilhod po ang lahat. Narito si Jesucristo ng ating Panginoon, ang ating liwanag at kaligtasan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, ngayon po ay National Youth Day. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng mga gawain at paghuhubog ng ating mga kabataan. Tumulong po tayo. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 hanggang alas 8 ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwilisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga tumutulong po sa pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng simbahan para sa nalalapit na pista at deklarasyon bilang pambansang dambana. Salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang nagpapasalamat at nananatili, bagamat mahirap at madilim, ang siyang makatutunghay ng tagumpay, biyaya at liwanag ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang liwanag ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.